the start of the movement of God. It began with the arrival of His Spirit. A group of ordinary people became extraordinary. They were empowered to perform miracles, serve others, and push back the darkness. They could not be stopped. The movement of God continues today. You and I are filled with the same Spirit. The will of God is unstoppable. Very good evening to everyone who is here with us in church and also online. Thank you for joining us on our third day of Tari. And before we begin po, I would like to just kamusta everyone? Kamusta po kayo today? Midweek na po. Midweek service na po natin. For me po, I would like to just testify something about my workday today. Basically, meron po akong isang dementia patient na I saw today. She fell down, tapos na-fracture niya yung dito niya. Ang dami pong fracture. Tapos may dementia pa po si auntie. So today, ang goal namin was to really just engage her. Tapos syempre, after a fracture, kailangan mag-exercise. Pero kasi nga po may dementia siya, hindi niya alam like what's the point, what's the purpose. Kasi yung dementia niya po is more on the moderate side na po. So, even the fact that we got to sit her out, okay naman po siya, nag-engage siya. Tapos, nung tinry ko yung mga exercise, hindi siya nag-engage. Tapos inisip ko, baka kailangan niya ng sunlight at saka ng fresh air. So, I brought her to the garden. Tapos, sa garden po, dun siya parang naengganyo. Hindi po namin alam na she actually likes plants, flowers. And I was just reflecting like, the Lord is so good na He gives us senses to be able to feel, to smell, and even though sometimes for us it's normal, pero actually for patients or for elderlies na meron pong dementia or other elderlies na may mga ganun pong condition, actually it matters a lot. Even sunlight, it matters a lot for them. And so that was a small win for me today na nag-enjoy siya, tapos nagkantahan pa kami ng mga Chinese song. So, that was very nice. And then, meron rin po ako isang pasyente, stroke patient naman po siya, 52 years old. Yeah, 52 years old lang po siya. Kaya, parang, tapos wala siyang masyadong medical history. High blood lang. So, parang nakaka-wonder, paano siya nagka-stroke? Pero talaga, may ganun po talagang risk kasi, di ba po? So, po siya, last time, nagwo-work po siya sa kanyang business admin. So, syempre, yung difference po is very big. Kasi one side, talaga wala po siyang sensation, walang power na. And actually, today po, we got to talk to her and the husband. And parang those are the moments na I just thank God for the place that He's put me in. Kasi I realized na these are the moments that I want to be here for patients like them na nag-i-struggle. Tapos po, as I was reflecting then, the Lord has given us a powerful brain, a powerful mind that is able to actually relearn things. For example, for her, she's able to actually improve. Kasi yung part ng stroke, nawalan po ng function yung sa arm niya po, di ba? But as she continues her exercise, yung part ng brain niya doon sa side, it will actually improve. And so, as I relate it back to our faith po, for some of us, when we were not yet believers, we lived a different life. And actually, that's the beautiful part of it. Once we are saved, the Lord transforms us. And it literally changes our brain. And how cool is that? Parang nakakatuwa lang po na there's physical changes that happens in our brain also when we are saved and we are being transformed by Christ. And so, yun lang po. I wanted to just share the testimony, the small wins in our workplaces. And so, for tonight, I'd like to invite everyone to just stand up as we really give praise and worship to God
I know na in your workplaces today, you've had your small wins as well. Even if it's just small, I know na the Lord, this is all glory to God. Amen. Hallelujah. And so He is worthy of our praise. Amen, church. And so let's give the best claps of praise to our God and the best praises. Sing our praises to Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, oh God. Tonight we want to see your face. We want to know your ways. I want to see your face. I want to know your ways. Let your light shine
face, Lord, shine. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our Our King Jesus, as we tarry in the presence of God tonight, Lord, this time is for you to worship you. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall.
you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. You were crucified para po sa bawat isa sa amin, oh God. Kami po, Panginoon, ay iyo pong iniligtas. Kami po ay iyong pinatawad. Ang aming pong mga sakit at karamdaman ay iyo na pong pinagaling, oh God. Salamat po. Salamat po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po sa iyong buhay na kung saan po ay iyo pong inialay sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And Father God, ang amin po, Panginoong, ibibigay po sa inyo, Panginoon, ang amin pong paglilingkod, O God. Yung pong amin pong mga puso, yung pong amin pong mga buhay, O God. Ito po, Panginoon, ay amin pong ipaglilingkod po sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, for tonight, O God. As we have our prayers, O God, as we have our prayer items, Lord. Hallelujah. Samahan niyo po ako as we pray for this country, Singapore. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po. Muli po, Panginoon, amin po itinataas ang bansang ito, O Diyos, na kung saan ay kami po ay dinako mo sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sa privilege, O God, na kami po ay makapagtrabaho sa lugar na ito, manirahan, kung saan, Panginoon, isang bansa na maunlad. Yung pong mga benefits ay amin pong nararanasan din sa lugar na ito. Salamat po sa mga trabaho namin, salamat po sa aming pamilya, na kung saan din po, Panginoon, ay nakakaranas ng kasaganaan sa lugar na ito, O Diyos. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. And Father God, ang una po namin pinagpapasalamat, kami po, O Diyos, ay nakasasamba ng malaya sa lugar na ito, O God. Salamat po sa ganung privilege to worship you freely, O God, in this place, in this country, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, salamat po, O Diyos, salamat po. And Father God, as we pray, O God, we commit to you the leaders and the government of this country, O God, into your hands, Lord. Hallelujah, hallelujah. Grant them, Panginoon, divine wisdom, O God, discernment and integrity in all the decisions making they will do, O God. Panginoon, hayaan niyo po na ang mga leaders sa bansang ito, Panginoon, kanila po, Panginoon, itong kanila po, O Diyos, yung pong mga plano po nila, Panginoon, ito po ay maibigay sa inyo, O God. Lord, yung pong mga plano mo po, Panginoon, hayaan nyo nga lang pong maidulog po nila sa inyo, O Diyos. Panginoon, bawat agenda po nila, Panginoon, huwag po itong magkaroon ng sarili po nilang agenda, O God. But Lord, hayaan nyo po na ang mga leaders sa lugar na ito, Panginoon, ay magkaroon po sila ng mga desisyon, O God, na kung saan, O Lord, ay para po sa ikabubuti ng bansang ito, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. We also pray, O God, for the Prime Minister, for the entire cabinet, as they steer the nation's economy, secured, good job, and look out for the welfare of every citizen. Panginoon, lalong-lalo na po yung mga elderly, Lord God. Panginoon, hayaan nyo nga lang po na magkaroon po sila ng mga plans, O God, for the elderly, Lord God. And Lord, sila din po ay magkaroon ng plan for the foreigners, O God, na katulad po ng bawat isa sa amin, Lord. Panginoon, good job, O God. Lord, Panginoon, hayaan nyo nga lang po sila po ay mag-offer din ng mga trabaho para po sa mga foreigner, O God, in the name of Jesus.
Oh, hallelujah, hallelujah. Protect them, oh God, from fatigue and burnout as they create policies that uplift the vulnerable, oh God. Strengthen their families, oh God, and ensure Singapore's continued peace and prosperity, Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, sa kanila pong mga plano, Lord, yung pong peace and order dito po sa Singapore, yung po yung kanila pong mga plans, yung po yung kanilang mga adhikain, Panginoon. And Father God, give them wisdom, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Father God, have mercy, oh God, to this nation, oh Lord. Hallelujah. At hayaan mo nga lang po, Panginoon, na ang lahat po ng leaders at lahat po ng mga namumuno sa bansang ito, hayaan nyo nga lang po na sila po ay magpakumbaba sa inyo, God. Magpakumbaba po sila na, Lord, ang kanila pong katalinuhan ay hindi po nanggagaling sa kanila, kundi bagkos ito po ay nanggagaling po sa inyo. Hallelujah, hallelujah. May they plead, oh God, hallelujah, let there be a humility in their heart, oh Lord. In the name of Jesus, oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sila po ay magpakumbaba sa inyo, oh Diyos. Sa pangalan po ni Jesus, hallelujah. And Lord, we pray for the people of Singapore, oh God. Let there be unity, Panginoon, harmonious relationship, Panginoon, and compassionate community across all races and religion, Lord God. Salamat po dahil dito po wala pong hindi po sila, Panginoon, pinapayagan yung mga racist, Panginoon. Dito po meron pong harmonious relationships in any races. Hallelujah, hallelujah. And any religion, Panginoon, ito po, O Diyos, ay kanila pong wine-welcome. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. And Lord, we pray for the youth, O God. Panginoon, alam po namin ang mga kabataan po dito po sa bansang ito, Panginoon, they are exposed in the world. They are exposed sa mga ibang klase ng ginagawa ng mundong ito. Father God, we ask for your grace and your mercy, O God, over the youth, Lord, sa bansang ito, even sa mga locals, even sa amin pong mga anak na naririto. Panginoon, hayaan nyo nga pong kilusan mo po sila, O Diyos. Panginoon, hayaan nyo nga lang po na yung makakilala po ang bawat youth, Lord God. Lord, mag-raise ka po ng mga tao, ng mga kabataan na kung saan ay magpapahayag ng iyo pong salita sa kanila pong mga kabataan, O Diyos. Hallelujah, mag-raise ka po ng Christians na kung saan ay mag-share ng word, O God. At sila po'y maiilapit po sa inyong paanan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hayaan niyong kaawaan mo po ang mga kabataan, O Diyos, sa lugar na ito, God. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord God. And Father God, we also pray, O God, for household employers and the helpers, O Lord. We lift up to you the household of every Singaporeans and other foreign employers, O God, na Lord, yung pong kanila pong pagtrato sa mga helper, O God. Lord, maging makatao po, Panginoon, ang kanila pong pagtrato, especially, Panginoon, sa mga domestic helpers, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, alam po namin ang mga helper po, Panginoon, sila po yung nagbibigay sila po yung tumutulong sa kanila, sa mga employers, O God, for the sake of their family, for their comfort, O God. Hallelujah. We pray, O God, for fair, patient, and compassionate employers, O God. We rebuke every abusive employers, Lord, towards the helpers, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, maintindihan po ng mga employer yung pong mga pinagdadaanan ng kanila pong mga helper, oh God. Hallelujah, na sila po ay hiwalay sa kanila pong
mga pamilya. Sila po, O Diyos, ay tinutulungan sila para po magpalaki ng kanila pong mga anak. And Lord, we pray, O God, na let there be yung pong favor, O God, ay ibigay po nila sa kanila pong mga helper, Lord. And Father God, sa amin po mga domestic helpers, Panginoon, hayaan nyo nga lang po, let there be a strength, O God, sa kanila pong pagtatrabaho, Panginoon. Panginoon, wag po silang magkakasakit, Lord God. And Lord, we pray, Lord, na sa bawat helper, Lord, alam po namin, Panginoon, idinedicate na din po nila ang kanila pong buhay sa kanila pong mga employers, lalo-lalo na po sa kanilang mga inaalaga ang bata. But Lord, we pray sa mga employer, Lord God, let there be favor in them, O Lord. Bigyan mo po ng pabor ang kanila pong mga helper, Lord God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. And Father God, may this helper, Lord God, provide every domestic helper, Panginoon, proper rest hours and days, adequate nourishment and safe environment as MOM regulations. Father God, salamat po. Maging ang mga employee na nagtatrabaho sa kanya-kanyang opisina, oh God, let there be a fair treatment, Lord God. Panginoon, yung mga nasa FNB, alam po namin na mahaba po ang kanila pong mga oras. Give them strength, Lord God. Hallelujah. Give them good health, Lord God, in the name of Jesus. As they work here, Lord God, hayaan nyo nga lang po, let there be yung pong pagsusustento nila sa kanila pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Wag po silang magkakasakit, Panginoon. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. And Father God, ang aming din pong panalangin, Panginoon, sa body of Christ, oh God, we lift up to you the unity of every Christian churches, the body of Christ, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. Those who prayed for this nation, who asked to shield this nation in the attack of the enemy. Oh, thank you, Father. Panginoon, hayaan nyo nga lang po na we break down any denomination walls, oh God. Panginoon, wala pong malaki o wala pong maliit na simbahan. Lord, alam po namin na sa paglilingkod po namin sa inyo, ito po ay pantay-pantay, oh God, in the name of Jesus. We pray, oh God, for the pastors, for the ministry leaders, for the elders, oh God. Grant them wisdom, O God. Grant them physical strength and unwavering spiritual discernment, O God. Hallelujah. Protect their family, Lord, in the attack of the enemies and refresh them, O God, as they shepherd their flock, O Lord. In the name of Jesus, marami pong salamat. Patuloy nga po, O Diyos, sa bansang ito, O God, kami po ay nagpapasalamat. Sa bansang ito, Panginoon, hayaan nyo nga lang po na naingatan mo po ito, O God. Let there be a prosperity, more prosperity, O God, in this place, Lord God, in this country, Panginoon. And Father God, as we pray for this country, Panginoon, hayaan nyo nga lang po kung anong po ang panalangin namin sa bansang ito. Ito rin po yung aming panalangin sa aming pong bansang Pilipinas, O God, that there will be a prosperity, O God, in our nation also, in the name of Jesus. Father God, we pray, O God, for Sister Mau as she shared the words, O Lord, in the name of Jesus. Pagpalain mo po siya, cover her, O God, with your anointing, Lord God, in Jesus' name. Marami pong salamat. Patuloy nga po sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not
Just give me favor, Panginoon. Just give me favor, Panginoon. Give me wisdom. Anoint me, Panginoon. Balutan niyo lang po ako ng inyong banal na dugo. Itago niyo lang po ako sa inyong likod, Panginoon. Ang maitaas lang po, Panginoon, ang inyong salita at katuruan na gusto niyo lang pong marinig at maipahayag po sa inyong anak, Panginoon. We just honor you and praise you in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Salamat po, worship team. Good evening po. Ewan ko po kung ano sasabihin ko, pero kinakabahan po ako. Hindi ko alam kung bakit. So, nung binigay po sa akin to ni Pastora, no? So, inayos ko na po siya just to share a briefing lang po, no? Inayos ko na po siya, everything. So, nung nagawa ko na yung notes ko, nagawa ko na yung everything. So, re-reviewin mo po siya. So, ewan ko kung matatawa ako or nahihiya ako, whatever. So, nung nire-review ko po siya, hindi po ako nakapag-review nung nakaupo. Yung sa table, sa chair. Talaga pong, siguro since bata po ako, tawag po dun sa term na yung kalyehera na po ako talaga. Sa kalye po talaga, sa MRT po talaga ako nagre-review. Ewan ko po kung bakit, no? So, hindi po talaga ako sa bahay nagre-review. Lang po, umiiyak po ako, lumuluha. So, may tissue po ako lagi sa bag ko po, no, nakalabas na yun. So, tinitignan ako ng uncle, ng auntie, no, kasi umiiyak po ako. Kasi po, ang isi-share ko po today is yung declaring the greatness of our good and awesome God. No? So, medyo sometimes po, no, nung binigay po sa akin to, dami nga choices. Actually, na-reject na ako ng dalawa kong choices. Talagang ibinigay sa akin ni Lord tong topic ko po ngayon, yung declaring the greatness of our God, of our good and awesome God. No? So, sabi po sa Psalm 145 verse 3, great is the Lord, He is worthy of praise. No one can measure His greatness po, no. So, tonight lang po, no, talagang ide-declare lang po natin yung kabutihan ng ating Panginoon, no. So, I just want to share a simple truth lang po ng ating Panginoon na ang Diyos natin po, no, karapat-dapat natin siyang papurihan, hindi lamang dahil sa kanyang mga ibinibigay sa atin, no, yung mga sagot sa ating prayer, kundi kung sino po ang ating Panginoon, no. Kung minsan wala pa po yung sagot, no, alam po natin na napakabuti pa rin po ng Diyos. Tapos yung mga may pinagdadaanan po tayo, no, tapat pa rin po ang ating Diyos. Kahit nagbabago ang sitwasyon, ang Diyos natin ay hindi po nagbabago. So, kaya po talaga ngayon, ide-declare lang po natin, no? Maririnig nyo lang po sa akin is puros declaration of God. Kaya kita nyo po talaga naluluha ako. Kasi minsan po, no, nakakalimutan natin how good is our God po. No? Talagang mamaya po, maririnig nyo po. So, yung ating pagpupuri po, hindi po dapat nakadepende lang sa sitwasyon po natin, no? Or yung sa kalagayan po natin. No? So, sometimes we just praise God or nagdadasal lang tayo pag may kailangan tayo sa Panginoon. Minsan, sometimes guilty po ako dun. No? Pagka lubok, yung down na down ka na po, no? Minsan doon ka lang po lalong lumalalim sa Panginoon po natin. No? Pero yung ang ating pananampalataya po, no, dapat po nakaugat po siya sa kanyang katangian. No? Diyos na dakila, makapangyarihan, at ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. No? So, ngayong gabi po, no, buksan lang po natin ang ating mga isip, palambutin lang po natin ang ating mga puso po. No? So, ang number 1 point ko po. Point 1 ko po, God greatness is unsearchable. Ulitin ko lang po, no? God greatness is unsearchable. Sabi po sa Psalm 145 verse 3, great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure His greatness. No, ibig sabihin po noon, yung kadeklaan ng ating Diyos ay hindi kaya nating sukatin. Hindi kayang abutin ng isip ng tao po, no? Hindi kaya nating ipaliwanag yung buo ng kahit anumang salita or preaching po na ating marinig po, no? Kasi ang ating Panginoon, no, we can describe
we can describe God. Napakaganda po nito, but we cannot define Him, no? We cannot fully define our God po. We can experience His goodness, but we cannot fully measure His greatness po. We can know Him because He revealed Himself to us. But we can never put God inside the limits of our understanding. Kaya minsan po no may mga bagay tayong hindi maintindihan no. Lagi po tayo nagtatanong, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ang tagal nyo naman pong sumagot? Bakit Lord, ngayon po putong nangyari kung kailang down na down ako, bakit Lord, ngayon po to? Lord, bakit ako pa po, no? Sobra na po to, bakit ako na naman po, no? So, Lord, bakit ang tagal? Ang tagal-tagal nyo pong sumagot sa akin, no? And ang pinakamalala po minsan, no, tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit ang tahimik mo? Hindi ko ito nararamdaman, no? So, but tandaan po natin, no, hindi porket ang Diyos natin ay hindi natin nararamdaman or hindi natin naiintindihan. Kasi alam po natin, ang Panginoon natin ay nagwo-work po no in His perfect timing po. Sabi po sa Romans chapter 11 verse 33, "Oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge, how impossible it is for us to understand His decision and His ways." No? So, God is not limited po nung ano po naiintindihan natin. No? God is not shaken by our question. God is not weakened by our confusion po. No? He remains great, He remains faithful po, no? And He remains wise po. No? Kaya po napaka-worthy po ng ating Panginoon sa lahat ng praises po natin na sinasambit po sa Kanya. So kaya ang lesson po dito sa point number 1 natin, no, simple lang po, hindi natin kailangan maintindihan ang lahat bago tayo magtiwala sa ating Panginoon. No? Because faith is not based on having all the answer. Faith is based on knowing who God is. No? Kaya po napakaganda rito. Kaya nung first point ko pa lang po nung nire-review ko to, talagang napaka-powerful po ng word na ibinibigay sa akin ni Lord. No? Talaga yung pakiramdam mo po, talagang kinakausap ka lang po niya. And because of that, God greatness is beyond our understanding. That's lead us to our second point po. God's power is sovereign. Sabi po sa Jeremiah chapter 32 verse 17, "O sovereign Lord, you made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you." No? Tagalogin ko po kasi napakaganda po ng Tagalog. Panginoong Diyos, Ikaw ang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at makapangyarihang bisig. Walang anumang bagay na napakahirap para sa iyo. No? So, yung second reason po natin, bakit kailangan po nating manampalataya sa ating Panginoon. Kasi po ang ating Panginoon, His power is sovereign po, no. Ibig sabihin po nito, no, hindi lang makapangyarihan ang ating Panginoon. Siya ay all powerful po, no. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Hindi siya nanghihiram ng lakas kahit kanino man po, no. Hindi siya hindi siya humihingi nanghihiram ng lakas kahit kailan, or hindi po siya humihingi ng permiso kahit kanino man po, no. So, at hindi siya natataranta kapag napakarami nating tanong or tinataranta natin siya kung bakit, Lord, ba't ang tagal? Hindi siya natataranta po, no. Kasi po, lahat ng sitwasyon po na akala natin napaka-imposible, wala pong imposible sa ating Panginoon. So, minsan po, no, kapag may problema po tayo na dumating, ang bilis po nating kabahan, 'di ba po? Parang nararamdaman. Parang sa akin po pag hindi, joke lang. Wag ko na pong example. Pag minsan natataranta ka na po, no. Pero ang Diyos po natin, no, ang Diyos po natin hindi po siya natataranta. Kapag may delay po tayo, lagi tayo natatakot, no. Hindi ko po alam kung ano pong delay meron po kayo, pero minsan po yung mga tanong natin or even sometimes naghahanap tayo ng work or bagong work po, no, parang ang tagal, ilang buwan na, or sometimes
dekada na po ata yung panalangin natin para sa ating pamilya, hindi pa po nasasagot po, no. Pero wag po tayong mag-alala po, no, kasi ang Panginoon po natin is very powerful po, no. Walang imposible po sa kanya, and in His perfect time po sasagutin at sasagutin po niya if God's will po yun, kung kakaloobin po ng ating Panginoon, no. So kapag ka may battle din po tayo, spiritual, physical, mentally battle po, no, mabilis po tayong mapagod. But para sa ating Panginoon, no, sasamahan niya po tayo kasi alam niya po kung ano pong dapat niyang ibigay sa kanyang mga anak po, no. So, sabi po sa dulo ng verse ng ng Jeremiah chapter 32:17, nothing is too hard for you. Yung walang anumang bagay na napakahirap para sa ating Diyos, no? Walang masyadong mahirap para sa Diyos. Walang sitwasyon na lampas sa kapangyarihan niya. Walang problema sa ating Panginoon na hindi niya kayang hawakan, no? Walang pintuan na hindi niya kayang buksan muli, no? Kasi pagka nag-close door po tayo sa trabaho man yan, sa relasyon man yan, no, or whatever door na nagsarado, hindi ko po alam kung ilang door ang nagsasarado sa edad po natin, kaya pong buksan ulit ng ating Panginoon yan. Kasi sabi niya po sa Daniel chapter 4 verse 34 to 35, He does as He pleases among the angels of heaven and among the people of the earth. So no one can stop Him. So ibig sabihin lang po nito, no, God rules above every situation. He rules po, no, lahat ng sakit. He rules lahat po ng pagkukulang po, no. He rules lahat po ng takot, ng worry, ng anxiety, and even depression po, no. And even our spiritual battles po. He rules that one. And alam po natin na He will rules also above the human limitation po, no. Kaya pag tayo po nagpe-pray, no, or kinakausap nating Panginoon, hindi tayo lumalapit sa isang Diyos na mahina, no, hindi tayo lumalapit sa Diyos na nagmamakaawa, tayo sa isang Diyos na walang magawa po, no. Lahat to kayang gawin ng ating Panginoon. We are seeking po, no, yung isang powerful, no, na Panginoon, the God who has all authority in heaven and in earth po. So, pero tandaan lang po natin, no, ang kapangyarihan ng Diyos ay laging kasama ang kanyang kabutihan. God is not only powerful, He is a good God. So, He is holy, He is wise, He is so faithful, no? Kaya kahit hindi agad po nangyayari yung mga panalangin natin or yung mga gusto natin, no? Lahat ng plano po natin, no? Wag po tayong panghinaan. Kasi hindi po ibig sabihin nun mahina ang ating Panginoon, no? He is so powerful po, no? So kahit may mga delay man po tayo, no? Kahit may mga katanungan po, paulit-ulit ko pong sasabihin to, kahit may katanungan ka po, may delay ka po, may closed door ka po, no? Wag po tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Panginoon natin is very powerful po at kaya niya pong sagutin po lahat ng inyong mga problema po. Because sometimes po, no, because sometimes His power is shown by opening the door, new door. Yung power niya po is shown by closing the wrong door po. So, sometimes po His power is shown by His changing the situation po ng ating buhay, no? And sometimes His power is shown by changing us while we are in that situation. Naramdaman ba po natin na minsan may mga challenges tayo, no? May sitwasyon po tayo. Napakaraming bagay ko pong naramdaman yun, no? Binabago tayo ng Panginoon, no? So kung ano po yung isa po yun sa testimony po ng buhay ko po na simula po kung anong pang problema or challenges, spiritual battle po yan, no, ng buhay ko po, no, kung anong meron po ako ngayon, lahat po ito ay ginawa ng Panginoon dahil ipinagdasal ko po iyon, no. So lahat po ng sitwasyon may kadahilanan po kasi gusto po tayong baguhin ng Panginoon at gusto niya pong baguhin ang sitwasyong meron ka, hindi po para mapasama kundi po para mapabuti ka, because God is so powerful po, no. Alam niya po kung ano pong dapat na gawin para sa ating mga buhay po, no. Amen po, no. So, third point na po tayo. So, God's nature is unchanging. Sabi po sa Psalms 102, verse 26 to 27.
They will perish you, but you remain forever. But you are always the same. You will live forever, no? Ang third reason po natin, no, why we praise God is because His nature is unchanging po, no? Mga kapatid, lahat po sa mundo nagbabago, no? Lahat po sa mundo nagbabago. Ang tao nagbabago po, no? Ang emosyon po natin nagbabago, ang isip natin nagbabago, lalo na po mga babae, laging pabago-bago ng isip. Aminado po ako dyan, no? Today, letter A, later po, letter B na po, no? So, circumstances po natin nagbabago. Panahon natin po nagbabago, no? Lalo na po ngayon yung climate change po, no? Yung sitwasyon po natin nagbabago. Ito po pinakamatindi. Pagka nagkakaedad na po tayo, yung kalakasan natin nagbabago, no? So, level 1, di ba? Pag bata tayo, woohoo, sigla. Pagka medyo toddler, takbo dito, takbo doon, no? Pag teenager, lahat ng sports gusto, no? Pero pagka nagkakaedad na, kahit gusto nating mag-pickleball, no? Parang ang sakit na ng katawan po natin after, no? Ah, kasi po yung lahat po ng bagay nagbabago po sa mundo, no? Lahat ng oportunidad nagbabago, no? So, pero ayan, nawala po ako. Pero yung mga dating malinaw po, no, minsan nagiging malabo na, confusing po, no. Tapos yung dating open door, nagsasarado po yan, no. Ilang beses nagsasarado yun. Pero ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, never change po, no. No, hindi po nagbabago ang ating Panginoon. His holiness does not change. His love does not change po, no. His promises do not change po. And His faithfulness does not change po. And His purpose po para sa ating lahat does not change po, no. Kaya kahit nagbago ang paligid po natin, no, kahit nagbago po ang ating anyo, no, pagka alam mo na, pagka medyo nagkakaedad, kuma 40 na, kaka-wrinkles na tayo. Pero ang Diyos natin, never change po, no. Lagi pong hindi nagbabago ang Diyos natin. Yan po yung pinaghahawakan po natin, no. Kaya sabi po sa Isaiah chapter 54 verse 10, "For the mountains may move and the hills disappear, but even then my faithful love for you will remain." No? So, Tagalogin ko po, napakaganda po. Maaring maglaho ang mga bundok at maalis sa kanyang kinalalagyan ang mga burol. Ngunit ang aking tapat na pag-ibig para sa iyo ay hindi magmamaliw at ang aking tipan ng kapayapaan ay mananatili magpakailanman, sabi ng Panginoon na may habag sa iyo. Amen. No? Napakaganda lang po, no? Even the mountains move, no? Even if the hills disappear, akalain mo mawala po yung yung burol, 'di ba? Yung ano ba po yung 100? Ano ba yung ganun? Marami 'yun, yung burol-burol na marami. Mawala po 'yun, pero ang Diyos natin, no? No, hindi po mawawala ang Diyos po natin. Even the hills disappear, our faithful love of God remains, no? Ibig sabihin, kahit ang mga bagay na akala natin matibay ay nayayanig, ang pagmamahal at katapatan ng Diyos ay mananatili sa atin, no? And this give us peace, no? Kapayapaan, no? Hope po, no? Kapag ka naririnig po natin, God's nature is very unchanging. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Pabago-bago ang pakiramdam natin, no? Feelings natin, isip natin. Pero ang Diyos natin never change po, no? Because if God change po, no? Akalain niyo po kung ang Panginoon natin nag-change, no? We will never feel secure. Kung ang Diyos pabago-bago, paano tayo magtitiwala? Kung ang promises niya nagbabago, depende sa mood, paano tayo magiging faithful po, no? But our God is so stable, no? He is constant, He is faithful, He is the same God yesterday, today, and forever. Amen. Kaya po, that is why po, no, pag magbabad po tayo sa presensya ng ating Panginoon, no, or magdadasal po tayo, no, napaka-powerful po, no. Just feel the presence of the Lord, especially when we pray. Like today po, nagtataring po tayo, no. Ipakiramdaman lang po natin, no. Kasi ang Panginoon po natin, no, ay nandyan po lagi para sa atin. At napaka-powerful lang po nito, no, yung ating pagdadasal. And when we pray po, no, when we pray po sa ating Panginoon, hindi po tayo naghihintay sa Panginoon dahil sa emosyon niya, no? Kapag ka nagdadasal po tayo, no,
Hindi po tayo nagdadasal na ang Diyos natin na sasagot dahil sa mood niya, sa circumstances niya, sa emotions niya, no? Ang Diyos natin is stable, no? Napaka hindi siya nagbabago at napaka-stable ng ating Panginoon, no? And ang hinihintay natin na Diyos ay hindi pa bago-bago. Dahil ang Diyos natin po ay matatag, and ang Diyos po natin, no, ang mundo natin pwede pong maalog, ma-shake, pero ang Panginoon po natin, no, will remain the same po, no. That means God who helped us before can help us again po, no. So kung ilang doors na po ang nagsarado, ilang prayers na ba po, no, siguro million na po ang prayers natin, no, sa ating Panginoon, no. Simula nung tayo nakakilala sa Panginoon, ilan po dito ang nasagot na ng ating Panginoon? Di ba po? Kaya po, kahit ngayon po, no, meron kayong panalangin, meron po kayong mga nararamdaman, no, emotions po yan, no, stress po yan, or anxiety po, or worried, no. Tatandaan lang po natin, no, ang Diyos natin, no, ay napaka-powerful po niya, no, and He will not change, and He will still answer everything. Naiiyak ako, ewan bakit. Sabi ko nga po sa inyo, pag sinishare ko to, naiiyak po ako. Kasi nga po, our God is unchanging. Kung sino yung nakilala nating Panginoon, He will still be the same God that we know today po, no? Kaya, yun. Kung minsan po, no, pinatunayan na ng Diyos ang kanyang katapatan sa buhay mo, sa buhay po natin, kaya wag po nating isipin na tapos na po siya sa atin. Kasi po, ang Diyos natin is faithful. He is still working. And He is merciful. He is still good, and He is still the same God. Sandali lang po. Pause lang po. Commercial, hindi. Kaya sabi ko po sa inyo, nung talagang inaaral ko po to, no, hindi po pwede talagang hindi ako naluluwa. Na-share ko nga po to kasi may nakakalaro po ako na, I think, pastora rin po siya sa ibang church. Sabi niya, oh, that's good, you're crying. Oh. Kasi nga po, nagka-cry po talaga kahit saan ko. Imagine niyo po, no, nasa work ka, tapos nasa MRT ka, lumuluha ka while you are reviewing this, yung sharing ko po, no. So, ulitin ko po, no, He is still faithful, no? He is still working. He is still merciful. He is still good. And He is still the same God that we know before, no? Nung tayo po ay, nung unang-una pa po nating nakakilala sa Panginoon, siya pa rin po yung Diyos na kilala natin ngayon, no? And church, after we declare po etong 3 points ko po, no, we come to this conclusion po, no. Bago po mag-conclusion, actually ayoko pong i-share kasi parang out of the topic naman po. Kaso talaga sabi ni Lord, ilang araw ko na po itong ko, i-share ko po, no. Ang dami na pong ginawa ni Lord sa buhay po ng family ko. 'Di ba po, napakasimple lang po kasi ng pamilya ko, no, nung bata ako. Talagang bata pa, no, 45 years ago, no. Bata pa rin naman ako, 'di ba po? So, napakasimple lang namin. So, pagka nakapag-aral ka, puno lang yung refrigerator mo, no, nakakakain ka ng 3 times a day, masaya na po yun sa buhay namin nung kami mga bata pa, no. Tapos puno yung ref namin, may bago kaming sapatos, may bago kaming damit, yung mga pang-school ba, pagka first day of school, June, masaya na kami noon, every Sunday, go-grocery kami na. Napakasimple lang. Tapos pag nakapagtapos ka na po ng pag-aaral, no, bahala ka na. Ganun lang po kami noon. May birthday, tapos pag Sunday, kakain kami ng Jollibee, no. Luxury na po sa amin yan. So when nung tumanda na po ako, ganun pa rin po ako ngayon. Kala nyo lang medyo ko, pero napakasimple ko lang po talaga, no. So ngayon po, nung nakakatuwa lang po ang ating Panginoon, no. Yung 2 kong anak po, no, hindi pinagmamalaki ko po kung ano pong ginawa ng Panginoon, no. Nakapagtapos na po ng pag-aaral, no. Hindi mo po aakalain na nakapagtapos po ako ng 2 anak, no. Tapos po, syempre gusto pa rin nila mag-aral, pero tapos na yun kasi poly na to.
consider na tapos na po yun, di ba? O, wag, pagka gusto pa nila mag-aral, ano na yon, extra blessing na ulit ni Lord yun, tsaka ng favor. So, tapos po, no, binigyan ka ni Lord na, dati po, no, hindi ko po pangarap na mag-ibang bansa. Wala po yun. Pero sabi ng nila, pag kumain ka daw ng wings, ng pakpak ng manok, makakalipad ka daw. Eh, ang alam, ang alam ko lang po noon, Amerika. Kasi nga, yung mga tita ko, Amerika. So, nakapunta ka po ng Amerika, hindi pa pala. Nakapunta ako ng Singapore po, nakapag-work. So, meron pa pong binigay ang Panginoon sa'yo. Yung mga wala po sa listahan mong bansa, binigay pa po ni Lord. 'Di ba? Hindi mo po akalain yun na ibinigay pa ni Lord na makapunta ka, pribileho na blessing at pabor ng Panginoon. Nakapunta ka ng iba't ibang bansa. Akalain mo, alam mo lang dati, US lang. Kasi nga, di ba, nung bata ka, alam mo lang, tsokolate, balikbayan box from US, no? Yung mga delata. Yun lang ang alam ko po, no? Di ba po? Tapos makapagkamagsan. Ganun lang po yun, no? So, ito na po yun. Ito po yung catch dun. So, ngayon binigay sa akin ni Lord yun. At syempre, meron ka namang naitabi na or na-invest na po, no? Parang sa akin po, tama na. Ayoko na po nang tumanda na, wala, para sa akin po to, ha? Para sa akin po to, ulitin ko po, no? Para sa akin po to. Kasi gusto ko lang po palitan ang kabutihan ng Panginoon, no? Na ibinigay sa akin, sa pamilya ko, no? Ayoko po na, kasi sabi natin pag nag-travel tayo, ayaw natin nag-travel na uugod-ugod na tayo, hindi tayo makakaakyat ng bundok or ang daming lakad, no? Ayoko na nun, tapos ang pangit natin sa picture. Yun lang po yun, di ba? Minsan yun ang iniisip natin. Ito po yung sa akin. Ayoko po mag-serve sa Panginoon na matanda na. Ayoko po yung magsiserve ako dahil sobra na yung nararamdaman kong sakit. Ayoko nung ibalik sa Panginoon lahat ng ibinigay niya sa akin na yung matanda ka na. Tapos hindi na ako maganda, dami ng wrinkles. Pangit na po yun. No? Maganda yung pag-servan mo yung mga anak at naglilingkod sa ating Panginoon, no? Habang malakas ka pa. Kasi yun na po yung parang kabayaran, yung pagiging thankful mo, no? Sa Panginoon kung hindi mo naiisipin kung anong mangyayari sa'yo in future eh. Kasi alam mo naman na ang Panginoon ay nandyan para sa'yo lagi. So, in short lang, para sa akin lang po yun. Kasi gusto ko po mag-serve sa Panginoon na maganda pa rin ako. Blooming pa rin ako, gloomy pa rin, nakakapag-walis-walis pa, no, kakapag-map-map pa, and humaharap sa harapan na nakikita ko anong ginawa ng Panginoon sa buhay ko po at sa aking pamilya. Yun lang naman po, no. Parang, shinare ko lang. Actually, ayoko po talagang i-share kasi baka pagalitan po ako ng asawa ko. Pero, pasensya ka na, babe, na share ko na talaga. No? Pumunta na po tayo sa conclusion. So, wala po talaga sa script ko yun eh. Pero, ewan ko po kung ba't ko po shinare. So, ang conclusion ko po, yung first po, no, sandali po, nawala po ako. So after declaring po yung 3 points po natin, no, about God, we come to this conclusion po, no. God's greatness is unsearchable. Hindi natin siya kayang sukatin o intindihin ng buo. God's power is sovereign. Walang bagay na mas mataas, mas malakas, o mas makapangyarihan kaysa sa Kanya, no. Yung God's nature is unchanging. Kahit magbago ang mundo, ang Diyos natin ay nananatiling tapat. Kaya ngayong gabi po, no, itong message po natin, we are remain that our God is truly great po, no. Hindi lang siya great kapag may answered prayer. Hindi lang siya great kapag may blessing po, no. Hindi lang siya great kapag okay ang lahat. He is great because that is who He is po, no. Sabi po sa 1 Chronicles chapter 29 verse 11, yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. So, mga kapatid, this verse reminds us that everything po, no, belongs to God. No? His greatness belongs to Him.
His power belongs to Him. His glory belongs to Him. His majesty belongs to Him. The splendor belongs to Him. So if everything belongs to Him, then our praise also belongs to Him. Our trust belongs to Him. Our surrender belongs to Him. That is why our response po ngayong gabi should not only admiration po sa ating Panginoon. It should be a surrender. Kasi po, ang Diyos natin po ay so great po, no? Sabihin lang po natin to, our Lord is so great. I will worship you because you are sovereign. I will trust you because you are unchanging. I will stand firm in you. So, ngayong gabi po, no, let's just say po, no, iyakan lang po natin po to ng ating mga puso, no. Lord, you are worthy of my praise. You are worthy of my trust. You are worthy of my surrender. Everything in heaven and earth belongs to you. And tonight, I give you my heart again. And if this is the truth about our God, that His greatness is unsearchable, His power is sovereign, and His nature is unchanging. Ang question po dito, how should we respond po sa ating Panginoon, no? How will we respond po, no? Hindi po sapat na ang sabihin natin, God is great. Hindi sapat na alam lang natin sa isip natin na makapangyarihan ng ating Panginoon. Ang revelation about God must lead us to the right response before God. No, sabi po sa Romans chapter 11:36, for from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. No. Ibig sabihin, everything begins with God. Everything is sustained by God. And everything must return to glory of God. No? So, tonight, our application, napakasimple lang po. First, worship. Worship Him with reverence po. No? Huwag nating sabihin ang Diyos casually. Sambahin ang Diyos natin casually lang. No? Yung nagiging routine lang po. No? Wag nating, He is not common, He is holy, He is great. He deserve honor, respect, and sincere worship po sa ating Panginoon. Second po, trust Him in every situation. Kapag uncertain ang buhay, kapag hindi malinaw ang sagot, kapag may delay, remember, God is still in control. Hindi man natin hawak ang sitwasyon ngayon, no? Hawak tayo ng ating Panginoon. Third, stand firm in our faith because God does not change. We can remain confident in His promises, lahat ng pangako niya. And feelings natin, no, nagbabago. Ang circumstances natin nagbabago. Pero ang word of God remains, no. And fourth, declare His greatness to others, no. Let our words, our testimony, and our life point people to God. Hindi lang sa church po, no, dapat makita yung praise natin, no. Lagi po nating tatandaan, even sa labas po, even sa mga acquaintance po natin, no, lagi nating i-declare, my God is great, no. Lagi nating ipagmalaki that we are a child of God, kung anong mga kabutihan na ginawa ng ating Panginoon po, no. Kaya habang inaawit po natin ito, no, let us quiet our hearts. Even po yung mga nasa online po, no, find a comfortable place po sa inyo, no, at sambitin lang po natin tong kanta na to as our prayer lang po, no. Wag lang po natin to na gawin na parang casual lang po, no. Let's praise God po, no. We can stand po. Within your mighty hand.
you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are Hallelujah. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah, Lord, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, lumalapit lang po kami sa inyo with a humble heart, Panginoon, O Jesus, Lord. With reverence and faith, Panginoon. You are great God, Panginoon. You are all-powerful God, Panginoon. You are our unchanging God, Panginoon. Your greatness is beyond our understanding, Panginoon, O Jesus. Lord, alam po namin, Panginoon, marami pa po kaming katanungan, Panginoon. Marami pa po kaming mga waiting answer po na prayer, Panginoon. Marami pa po kaming bagay, Panginoon, na naghihintay, Panginoon. Pero alam po namin with all your power, Panginoon, darating po, Panginoon, ang mga bagay nito. We will just entrust to you everything, Panginoon. We will just entrust to you, Panginoon. Turuan nyo lang po kami, Panginoon, maging faithful, Panginoon, maging patience po, Panginoon, sa mga kasagutan po, Panginoon, ng inyong anak, Panginoon, O Jesus. Hallelujah, Lord, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, we also ask forgiveness, Panginoon, kung aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, ang aming pagsamba, Panginoon, ay nagiging routine na lang po, Panginoon. Nagiging casual na lang, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, we were just coming back to you, Panginoon. Lord, turuan nyo lang po kami, Panginoon, magkaroon pa po ng deeper relationship, Panginoon, sa inyo. Maging deeper pa po ang pagkakakilala po namin sa inyo, Panginoon, O Jesus. Hallelujah. Turuan nyo lang po kami, Panginoon, na yung prayer po namin, Panginoon, hindi lang po, Panginoon, kung kami po may hinihingi or nagdadasal or merong pong pagkukulang po sa amin, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, ang puso namin, Panginoon, na sumamba ng malalim sa inyo, Panginoon. Sambahin po ang all-powerful na God na hindi po nagbabago, Panginoon. Lord, turuan niyo lang po kami, Panginoon. Turuan niyo lang po kami, Lord, na mag-entrust lahat ng bagay sa inyo and surrender our life and everything to you, Panginoon. Just surrender everything, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng aming panalangin. Lahat ng burdens ng aming puso, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng aming family issues, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng financial needs, Panginoon. We will just surrender everything to you, Panginoon. Lahat po ng anxiety, depression, Panginoon, or worried, Panginoon. Lahat po ito, Panginoon, we are just surrendering to you, Panginoon, Lord. Alam po namin, Panginoon, lahat po ng ito, Panginoon, wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Wala pong mahirap po, Panginoon, na inyo pong sasagutin sa inyong mga anak, Panginoon. We will just entrust to you everything, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, Panginoon. We will just entrust to you everything, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, renew us, Panginoon. Renew our faith, Panginoon. Renew, Panginoon, kung kami po'y pinanghihinaan, Panginoon. Renew our relationship to you, Panginoon, Lord. Alam po namin, Lord, may mga kapatid po kami
kami and even to myself, Panginoon, maraming panalangin, Panginoon. Alam po namin through your all, Panginoon, we will just entrust and surrender everything to you, Panginoon. Lahat ng worry, anxiety, and even whatever situation or circumstances, Panginoon, ito po ay sasagutin niyo po, Panginoon, at papatnubayan niyo po, Panginoon. Just be with us, Panginoon. Lord, gamitin niyo lang po kami, Panginoon, para po ma-share lang po namin ang kabutihan niyo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Sige lang po, we just ask, we just pray po for our personal prayer po, Panginoon, oh Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. And tonight, Lord, as we go back, Panginoon, dadalhin po namin, Panginoon, lahat ng salita, katuruan ng aming narinig, Panginoon. And your presence, Panginoon, hindi lang po today, Panginoon, hindi lang po ngayong gabing ito, Panginoon. Ito po'y dadalhin po namin, Panginoon, in our everyday lives, Panginoon. Just be with us, Panginoon. We just entrust to you everything, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Thank you po. See you po tomorrow for our 4th day tarrying po. Salamat po. God bless po.